Experience His wonderful presence, His amazing grace, and witness God's miracle as His power manifests through His living Word. First Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. First Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Palakpakan po natin ang Panginoon. A very glorious event. Ito po ay klase ng paniniwala na ang Kristyanismo lang ang naniniwala. Wala pong reliyon sa buong mundo na nagtuturo ng katuruan na ito, kundi ang Biblia lang, ang banal na kasulatan lang, ang Kristyanismo lang ang nagtuturo ng dakilang event na ito, na kung saan po ay darating sa punto na pagtunog ng trompeta ng Diyos ay at the same time millions of believers sa buong mundo, from east to west, from north to south, ay igagather po ng ating Panginoon. We call this the blessed hope. Dakilang pag-asa. Bakit po? Sapagkat sa totoo lang, sa mundo na ito ay maraming kapigatian na dinadaanan ng tao. Maraming problema na binubuno ang tao sa buhay na ito. Kahit mayaman ka, edukado ka, o nakatira ka sa mga first world countries, ay pare-pareho po ang dinadaanan ng tao sa buhay na ito. Maraming binabata ang tao sa buhay na ito. At ang pangyayari sa ating paligid, hindi po ito kailanman gaganda. Tayo po ay papasok sa isang age na kung saan ang ating nararanasan po ngayon ng mga paghihirap ay wala pa sa kalingkingan ng paghihirap na darating sa mundong ito. And malapit na po na pumasok ang mundo sa panahon ng grabing kapighatian. At ang ekonomiya ng mundo, kung mapapansin niyo po, napaka-unstable ng ekonomiya ng mundo. Maging ang mga first world countries, nadadama nila yung pressure na nangyayari sa ekonomiya. Maging ang Amerika,
masasabi na sa ngayon ay superpower, the only superpower. At ito ang isa talaga sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo, kung hindi man ang siyang pinakamayaman. Ngunit nadadama nila ang pressure sa economy. At nakita po natin na nang tayo ay maliit pa, hanggang sa lumaki na tayo, hanggang sa tumanda na tayo, kung mapansin po natin, walang pag-igi ang ekonomiya ng bansa. Pataas ang mga bilihin. Halos hindi makontrol ng kahit sinong mahusay na economist, hindi makontrol ang pagtataas ng mga presyo. Lalo na ang mga threat ng iba't ibang mga dangers na nangyayari sa atin sa paglalakbay mo sa himpapawid, sa paglalakbay mo maging sa dagat, ang threat o ang panganib ay naririyan lagi. Pag pumunta ka sa mga malls, ang panganib ay laging nakaambak. Pag pumunta ka sa mga matao na lugar, nandoon ang pangamba na maaaring mayroong siraulo, may diferensya ang tuktok, -1. Kulang ng isang tornilyo ang isip, na kung saan ay nagbabalak na bombahin ang mga lugar na yan. Sapagkat ang mga gawain na ito ay masasabi natin na hindi po ito just a plain religious fanaticism, but I tell you, ito po ay trabaho ng mga taong nawala na sa katinuan. Naniniwala po kayo? Ang pagbubumba ng mga inosenteng tao ay trabaho ng mga taong walang nasa katinuan. At ito ay threat, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang mga bansa. Ito ay threat. So ito ang mundo na kinalalagyan po natin. It's getting worse. Every day, and every month, and every year, it's getting worse. Wala pong alleviation sa ating pong kalagayan. Aggravation, yes. Patindi ang nangyayaring kasamaan ng tao. Kaya po mga kapatid, dahil dito, nangako ang Diyos na ang kanyang gagawin sa mga tao na kung saan wala nang pag-asa sa buhay na ito, kundi sa kanya lamang nakatingin. Mga tao na ang pagtitiwala ay wala sa sistema ng mundong ito, kundi ang pagtitiwala ay sa sistema ng Diyos. Nangako ang Panginoon na ang mundong ito ay talagang papasok sa matindi, at ang nakikita natin ngayon ay para bagang patikim lang ng mas mga matitindi pang mga bagay na darating sa mundong ito. Ngunit nangangako ang Diyos, hindi ka papasok doon, aalisin tayo ng Panginoon sabay-sabay sa isang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Sa lumang tipan, pag tumunog ang trompeta, iba-iba ang kahulugan po nito. Mayroon po na pagtunog ng trompeta ay mayroon sila ipapasok sa digmaan. May tunog ng trompeta na alam nila na dapat mag-withdraw sila sa digmaan. Iba-iba po ang tunog niya. Iba rin ang tunog ng trompeta pag sila ay nag-worship, pag binublow nila ang shofar. Iba rin ang tunog ng trompeta pag gusto ng leader na i-gather sila o i-gather sila ni Moses. Alam nila ang bawat tunog ng trompeta. In the last days, God will gather His people. At ang great gatherings which will be consisted by millions of believers around the world ay tutunog ang trompeta ng Diyos. Ito ang culmination ng tinatawag na the blessed hope.